Ayun oh, grabe yung nakapila dito sa gitna ng mga motor, ayun oh. Kita mo yan? Tapos merong ano yun? Parang bali-balita na nagpasa nung anti-splitting law, 'di ba? Ayun oh. So paano yan? Pag ganyan, pag may anti-splitting law, grabe, ang dami makikita niyan, no? Paldo na naman sila niyan. Paldo, paldo. Oh my God! Wow! So pag nagkaroon na ng anti-splitting law, siguro wala nang traffic, wala nang magiging traffic, hindi na masyado mabigat yung traffic, ganun siguro yun, no? Dapat solusyonan nyo yung traffic, hindi yung kung ano-anong pagkakaperahan nung iniisip nyo. Paano ba masosolve ang traffic? Paano ba mababawasan yung travel time ng mga ng mga commuters, ng mga nagtatrabaho, di ba? Mass transpo. So, siyempre, di ba, andyan na yung mga bus carousel, LRT, MRT. So, ano pa? Yun ang ano nyo, kung ano yung makakapagpagaan sa traffic. Para yung mga yan, yung mga tawag dyan, yung mga motorista na yan, magko-convert sila na, mas mabilis pala mag-commute, magko-commute na lang ako. Dapat ganon. Nararamdaman mo eh. Ang ginagawa nyo, penalty para para yun ang nila, siguro sa iniisip nila, patambakan natin to ng tambakan ng violation, kung ano yung pagkakaroon ng penalty para mag-commute sila. Ganun siguro iniisip nila, na gumawa tayo ng batas na pwede nating pagkaperahan, pwedeng magkaroon sila ng violation para mag-convert sila, para mag-commute na lang sila. Ganun siguro iniisip nila, Ang galing mo pala dyan ah. Hindi yung magtayo ng mga hindi yung magtayo ng tawag doon, ng mga, o kaya magpatupad ng mga mas transpo, gawa ka kaya dyan ng yung tawag doon, skyline ba tawag doon sa ganun? Yung hanging cart ba yun? Wala naman kasi na talaga solusyon sa traffic eh. Ay, meron pa rin pala, lagi ko sinasabi na meron pa rin pala yung pandemic. What? Gawa sila ng pandemic ulit para walang traffic. Ang maganda kasi niyan, dapat ang gagawin nila, nag-iisip sila na kung paano mababawasan yung tawag dito, sasakyan sa kalsada araw-araw. So, number coding, hindi pwede mag-number coding siyempre. Kasi, pag number coding, ang gagawin lang naman ng mga mayayaman, bibili sila ng isa pang kotse. Ngayon, napakadali nang bumili ng kotse, di ba? Kahit nga hindi ka masyadong mayaman makakabili ka ng kotse, bibili ka lang ng second hand, di ba? So, magkakaroon ulit sila ng ng panibagong sasakyan, dagdag ulit. Hindi mabibit nila yung number coding, di ba? O ano pa yung dapat meron ba yun? Pinapatupad nila dapat na pag walang garahe, hindi ka pwede bumili ng sasakyan. Imposible na check nyo yan isa-isa. Pwede naman siguro na manghiram ako ng garahe tsaka ako bumili. Imposible yan kasi siyempre yung mga dealer ng sasakyan, ang gagawin lang naman nila, hindi naman nila i-verify yan Imposible, di ba? Imposibleng i-verify nila yan. So ano pa ang pwede? So ang gawin nila, pag-isipan nila, pag-aralan nila kung paano mag-phase out ng sasakyan. Ano ka nasisira, ulo? Di ba? Ganun na lang isipin nila, ang pag-aralan nila. Para sa akin halimbawa, hindi, siguro, example na lang, kahit minimum wage earner ka, kayang-kaya mong bumili ng sasakyan. Paano masabi? Kasi ang daming dealer na nag-o-offer ng low down payment
'Di ba? Kahit mga motor low down payment na, minsan nga walang down payment eh. So naiengganyo yung mga motorista, ang mga tao na bumili ng sasakyan, bumili ng motor, 'di ba? Kasi low down payment eh. Madali na lang naman 'yan, nahulog-hulugan eh. Basta may stable kang trabaho, madaling hulog-hulugan 'yan eh. 'Di ba? Minimum, kahit minimum ka, kayang-kaya mong bumili. Sana all. Napakamura na ng second hand na sasakyan, kaya mong bumili. 'Di ba? Kahit medyo ano na 'yan, lumang sasakyan na 'yan, mabibili mo pa 'yan sa murang halaga. Magagamit mo pa, 'di ba? So anong gusto ko ibig sabihin nun? Ang pag-isipan nila yung paano mag-phase out ng sasakyan. Halimbawa, so yun, nakaligtas na ako dun sa masikip. Ang pag-isipan na lang nila kung paano sila magpe-phase out ng sasakyan. Halimbawa, yung mga sasakyan 15 years na mahigit, o phase out na nila yun, di ba? Mga motor, 20 years na, hindi, 15 years din pala. So phase out na nila yun, hindi na pwede i-rehistro, hindi na pwede ibiyahe. Pag nakita pa yan na model 2010 pa yan, wala na yan, phase out na yan, hindi na pwede i-rehistro, penalty ka na, 'di ba? Kasi dahil sa ganon, yung mga tawag dito, yung mga hindi masyado kayamanan o hindi masyado mayaman, siyempre mag-iisip na, ay, hindi na ako bibili ng sasakyan, hindi na ako bibili ng motor kasi after 15 years tawag doon, i-phase out din naman, sayang lang yung pera ko. So siyempre ang lahat lang naman makaka-avail ng ganyan is yung mga mayayaman talaga yung wala nang paglagyan na pera. Sana all. Siyempre bibili ng sasakyan yan, phase out yan, tapos bibili pa ng bago yan, di ba? Kasi may pera sila wala na silang paglagyan ng pera. Pero kung ikaw ay saktuhan lang, 'di ba? Yung hindi ka masyado mayaman, mapapaisip ka, 'di ba? So kahit pa paano mababawasan yung ng mga sasakyan. Siyempre yung mga regular na tao, ordinaryong tao, hindi ganun kayaman, magko-commute na lang. So, 'di ba? Mababawasan sasakyan. 'Di ba? Sabihin ay anti-poor, hindi anti-poor 'yun kasi 'di ba? Wala naman sinabi na na bawal ka na, ikaw ay mahirap, bawal kang bumili ng sasakyan. Wala naman sinabi, 'di ba? Magpe-phase out lang ng sasakyan, makakabili ka pa din naman, 'di ba? Pero risk mo na 'yon kasi kung hindi ka nanghihinayang sa pinag-ipunan mong pera, bibili ka na ng sasakyan, 'di ba? Pero kung halimbawa ako, hindi na ako bibili ng sasakyan, hindi na ako bibili ng motor. Kasi i-phase out din naman after 15 years, 'di ba? Kukommute na lang ako. Kasi wala ganun talaga. Wala naman na solusyon dito Ano ba solusyon mo rito? Magbungkalin tong EDSA para palawakin, para palaparin pa, dagdagan ng 5 linya, ganun. 'Di ba? Ano yun, magic? Paano mo madadagdagan ng 5 linya yan? Fix na yan, 'di ba? Araw-araw nagkakaroon ng bagong sasakyan, pero hindi araw-araw lumalaki yung kalsada, 'di ba? Siyempre iiyak ang ekonomiya ng ng dealer ng sasakyan, 'di ba? Kasi limitado na yung nila benta nila 'di ba? So hindi naman kailangan hindi lagi win-win situation Kailangan may sakripisyo Kailangan may kapalit din 'di ba? Wala siyempre Pinoy tayo, 'di ba? Kailangan pag Pinoy, kailangan laging may panalo yung Pinoy kailangan laging may balik na maganda Walang kailangan, hindi pwede isakripisyo yung ganito, hindi pwede magsakripisyo pero kaya lahat ngayon is nagsasuffer, di ba? Ganun talaga. So siyempre wala naman tayong magagawa. Tayo ay isang mahirap na nilalang lamang. Ito ay akin lang naman. Pagsinin, huwag na kong pakinggan pagkat ang sinasabi ko ay akin lang naman. Huwag na kong pagsinin, huwag na kong pakinggan pagkat ang sinasabi ko ito ay akin lang naman.